Kylie Padilla, iyak ng iyak sa Singapore nang malaman ang tungkol kay Miss Jacqueline Jose, ayon mismo sa kanyang ama na si Senator Robin Padilla. Sa isang interview ay nasaksihan umano ni Robin Padilla ang todong pag-iyak ng kanyang anak na si Kylie, kasunod ng pagpanaw ni Miss Jacqueline Jose. Inihayag ni Robin Padilla ang kanyang pagkalungkot sa nangyaring biglaang pagpanaw ng veteranang aktres na si Jacqueline Jose. Siya at ang kanyang pamilya, kasama na ang anak na si Kylie Padilla, ay naroon umano sa Singapore nang makatanggap ng balita hinggil sa sinapit ni Jacqueline Jose. Ayon kay Senator Robin, sobrang ikinagulat nilang lahat ang pangyayari. Ang kanyang anak na si Kylie na naging malapit sa yumaong aktres ay todo ang pag-iyak. Kaya't habang sila ay naglalakad sa Lion City sa Singapore, mga 30 minutes, halos tuloy-tuloy din umano ang pag-iyak ng kanyang anak at hindi niya ito mapatahan. Pagbabahagi ni Senator Robin, "Nasa Singapore ako magkasama kami ni Kylie. Tumawag si Boss Betchay Vidanes. Sinabi nga na ganon. Si Kylie habang naglalakad kami, iyak ng iyak. Kung mga 30 minutes kaming naglalakad, iyak ng iyak si Kylie. Magkasama sila sa yung bilyar bolera. Hindi ko mapatahan si Kylie Nagulat ako kasi hindi ko alam na meron silang bond." Sa unang gabi pa lamang sa paglalamay para kay Miss Jacqueline Jose ay marami ng celebrities ang talagang nagbigay ng kanilang pakikiramay sa Gok family at sa Eigenmann family. Ang kabutihang puso at exceptional talent ni Jacqueline Jose ang naiwan nitong ala-ala sa mga katrabaho na lubos ang pagmamahal sa yumaong veteranang aktres. Ayon nga kay Alden sa kanyang Facebook account, "My heart aches like a son who lost his mom. You will be with me always. I love you, my Tita Jane." Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin makapaliwala ang kapuso actress na si Isa Calzado na ilang beses nakatrabaho si Miss Jacqueline Jose sa GMA7 at ABS-CBN. Balik tanaw nga ni Isa sa mga proyektong pinagsamahan nila. "I still remember the first time I saw you in 2002 or 2003 in GMA. There was a shoot with all of the artists and you were standing in line like everyone else. I looked at you and immediately wanted to hug you because you reminded me of my mom, who is just lost in 2001. Tisay and a bit short, but had an intensity and mystery about you that just gave off a wag mo akong subukan kind of energy. As luck would have it, you ended up playing my mother in Te Amo, maging sino ka man. I had the opportunity to work with you a few more times, and the last long one was my first series in ABS-CBN, kahit puso'y masugatan." Hindi raw malilimutan kung paano siya ay tinuring na parang anak ni Jacqueline, na tinawag niyang mentor at mother niya. "Jane Gok or Nanay Jane, I would fondly call you. Our shared love for tequila and rock stars made us click. You were both generous and kind with your words of encouragement and support, be it on or off cam. You were also very stern when you needed to be. That's one of the best things about you. Napakatotoo mo." Huli raw silang nakita ni Jacqueline sa pagpupulong ng mga artista para maintindihan ng Eddie Garcia Bill, ang panukalang may layuning protektahan ang entertainment industry workers.